Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang Ipagdiwang umaga po Marcel. natin ang banal na misa ngayon sa kapiyastahan ni San Bartolome. Ang ibig po sabihin ng pangalang Bartolome ay anak ni Tolome, at sa Ebanghelyo ay binabanggit ang kanyang pangalan, si Natanael. Sa makatwid, si San Bartolome at si Natanael ay iisa. Sa pagdiriwang po natin ngayon, alalahanin po nating pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa pagpili kay San Bartolome upang maging isang apostol, tagapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat. Siya po ay kinikilala na nangaral sa India at sa Armenia. Atin pong ipanalangin ng mga tagalugal na ito upang kanilang malasap ang kagandahang loob ng Diyos, kabutihang ng loob ng Diyos sa pangangaral ni San Bartolome. At sa atin pong ganang sarili, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, atin po munang pagsisihan ng buong kababaang loob at pagtitika ang ating mga pagkakasala. Ihayag po natin ang ating pagiging makasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kodero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya sa pag-ugnay kay Apostol San Bartolome, sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningninga ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas, na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas, at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang lahat po ay magsitayo.
salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Noong ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika, tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Mga kapatid sa ating Panginoon, ano po kaya ang isang bagay na dapat nating matandaan tungkol kay San Bartolome? Hindi po malimit na naririnig natin ang talambuhay ni San Bartolome. Pero ano ang ating dapat na maalaala tungkol sa kanya? Tungkol sa tuwing babanggitin natin ang pangalang San Bartolome. Una, siya po ay hinirang na isang apostol. Ang matatandaan po natin ay ang bawat isa sa atin ay hinirang din simula nung tayo ay binyagan. Hinirang tayong bilang mga alagad ni Kristo. May pagkakatulad, ano po? Paghirang. Ikalawa po, yung pagtatagpo, encounter. Yung pagtatagpo, yun po ay napakaganda sapagkat doon naranasan ni Felipe na siya ay kaugnay ni Jesus, na siya ay kaugnay ng Diyos. Nararanasan din po natin ito, no po? Tuwing tayo ay sisimba, tuwing tayo ay magkakaawang gawa, tuwing tayo magbabasa ng Biblia o makikinig sa salita ng Diyos, nagkakaroon din po tayo ng pagkakataong makatagpo ang ating Panginoon. At higit sa lahat, tuwing tayo maglalaan ng panahon sa tinatawag nating pananalangin o personal prayer. Doon po nangyayari yung personal encounter with our Lord. At kapag tayo tumatanggap ng komunyon, doon nangyayari yung ating pakikipag-isa, communion, union with our Lord. At yun ho ang nakapagpabago sa pananaw ni Bartolome. Nakapagbabago sa kanya, sa kanyang buhay. Di po ba tayo tuwing magkakaroon ng encounter sa ating Panginoon, nabibigyan tayo ng pagkakataong makapagbago sa ating buhay? Nararamdaman po ninyo yon? Yung bang parang may udyok sa atin na bago-baguhin natin ang ating ugali. Huwag na tayong maging katulad ng dati. Kumbaga, bigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na maging mabait, mabuti, magalang, mahinahon, mababang loob, mapagpatawad. Yan ang mga idudulot ng encounter na ito
Yan ang tinudulot ng bunga ng ating pananalangin, ng ating personal encounter with our Lord. Yan din ang binubunga ng ating pagtanggap ng komunyon. Hindi lamang po ito nagiging isang ordinaryong gawain, hindi ito nagiging isang parang lagi na lang nating ginagawa ay hindi na natin nabibigyan ng kahulugan ang encounter na ito sa ating Panginoon. At gayon din naman po, ikatatlo, ipinapalaala sa atin ni San Bartolome, yung pong salitang hindi mandaraya. Siya po ay isang tunay na Israelita. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, siya ay hindi mandaraya. Hindi mandaraya sa kanyang sarili, sapagkat kaya mo ring dayain ang iyong sarili, papaniwalain kung sino ka na hindi naman. Hindi rin siya mandaraya sa kanyang pakikipag-ugnay sa kanyang kapwa. Yun po kalimitan ng ating kinahuhulugan. Pag tayo nakikipag-ugnay sa ating kapwa at hindi tayo nagpapakatotoo sa ating sarili, nagiging mandaraya. Dinadaya natin ang ating kapwa. At hindi pwedeng makipag-ugnay ang Panginoon sa isang taong hindi totoo o mandaraya. Kaya pala, usisain natin ang ating sariling konsyensya sa mga paanong paraan tayo nakapandadaya sa ating kapwa. Paano tayo naging huwad, hindi totoo sa ating pakikipag-kapwa-tao, sa ating pakikipag-ugnay sa ating kapwa-tao. Lagi po nating iisipin, somewhere along the line ng ating journey o paglalakbay, may nangyayaring pandaraya na hindi maganda. Ang pandarayang ito ay hindi makatutulong sa ating lubusang paglago, sa ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Paano nakilala ni San Bartolome ang ating Panginoong Jesus? Na sinabi ng ating Panginoon, bago ka pa tawagin ni Felipe, ay nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Kahanga-hanga. Bakit po kahanga-hanga? Sapagkat ang puno po ng igos ay madahon. Pag ikaw nasa ilalim ng puno ng igos, walang makakakita sa iyo. Taklob ka ng mga dahon nito. Kung nakakita na kayo ng mga puno na madahon, ayun ang halintulad ng puno ng igos. Paano na siya nakita ng ating Panginoon? Kaya napabilib si Natanael. At sinabi niya Natanael na siya mapabilib ng ating Panginoon, Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. So yung ating encounter sa ating Panginoon sa panalangin o sa pagtanggap ng komunyon ay magdudulot sa atin ng paghibik. Ikaw po, Panginoong Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw po, Panginoong Jesus, ang aking Panginoon. Ikaw po, Panginoong Jesus, ang aking tagapagligtas, ang aking Diyos. Ikaw, Jesus, wala nang iba pa ang aking Panginoon. Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin ng bayan. Sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala.
binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ang ating mga puso. At ito po ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming dinggin mo ang panalangin. aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, habang pinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong mga pagpapala sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating mga handog ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparing at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapiestahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol at patnubay ng sambayanan. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ang pag-aalaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Melrey naming Obispo at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Bartolome, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Yesu Kristo.
Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ang lahat po ay magsilihod. Mga kapatid, narito si Jesus. Nakatulad ni San Bartolome, ay nag-aanyaya sa ating lahat na tayo ay makibahagi sa kanyang buhay, ang buhay na walang hanggan. Mapapalad tayong inaanyayahan niyang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapiyastahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong lahat at taglay ninyo sa inyong puso ang buhay na pananampalataya at pakikipag-ugnay sa ating Panginoong Jesus kagaya ni San Bartolome. Salamat Salamat sa Diyos.